Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kabisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, 3 minutos makalis na po ang alas 10 nin aga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabosal daw po tabi kitang unyan kan Biyernes ha. Biyernes na kita mga tugang asin pizza 13 na po kan bulan kan Marso 2026. Mga tugang yaon dyan kay banan yato sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Atugang nag-aantabay kamo sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba. Good morning, Pilipinas, marhay na aga. Marhay na aga, Bicolandia asin marhay na aga man po sa paborito kong probinsya, ang Camargue del Sur sa Bicol Region, pinakamagayon. Mga tugang, marhay na aga. Mga parantabay ta, pwede ka mo magpaabot kan sa mga greetings, asin man siyempre, sumbong, reparo, komentaryo, asin man problema, ta ipapasa tayo na dyan kibabikol. Ano partner? Pag problema, kibabikol yan. Urog na, pag abot po mga tugang sa problema sa puso, ay maray kayan si babikol. Pero pwede naman indong i-advance yan. Ano partner? Pwede nang i-advance na pagpaabot kayan ta i-forward ta na lang kay babikol. Ano? Anda sa ido po mga problema sa puso mga tugang. Ano po? Bueno, mga tugang, bago kita magpuon ka na sa tuya pong trabaho ngunyan na aldaw, siyempre maagad kita ng bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita, mga tugang, kan sa tuya mga obligasyon trabaho. Kaya uya po, an sa tuyang deliberate. Mula sa awit 46:1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang kasalukuyang saklolo sa kabagabagan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa bendisyon ngunya na pagkaaga. Para mga tugang Biyernes ngunya duman sa mga kababayan ta. Medyo teripon-tipon ngunya na partner. Tawag ka na sa indang mga harong. Inot na inot. Iyo po mga tugang trabaho mga tugang yato na mga empleyado po kan gobyerno. Kaya kasubago problematic kami mga tugang at mayong makuang makakaulay ay makukuang mga may interview. Dahil man po na nagdudulag itong mga kababayan. Itong mga yaon sa gobyerno. Tabaka isipon ano nga yan nagdudulag. Daiman po, mayo kaya nin trabaho, mayo nin trabaho. Dara po kaya bagakan na kasuguan na magkaigo kadtong pinagaapod na apat na aldaw na sana, temporaryo man lang ini, apat na aldaw na go na sana, ang trabaho kan mga empleyado kan gobyerno sa pribadong o sa parte mismo kahanda sa runga simana. Imbis na 5, mga tugang ginibo na go na nga apat na aldaw para makatipid. Pero ang pang-5 na trabaho ninda ginigibo man duman sa harong. Duman nagigibo ninda itong mga trabaho kung mga may paperwork sa mga tugang. Duman na yung gigibon sa harong ninda para makatipid. Grabe na po ngunya na lalong-lalo na sigian lang kaw kan presyo kan produktong petrolyo dara mga tugang kan padagos na pag kakaigwaning kariribukan giyera duman po sa nasyon kan Iran, Israel asin man kan Estados Unidos di Amerika. Kaya sabi ngunyan ninuli po kan kasuguan kan sa tuya pong administrasyon na mga tugang na magkaigwanin na pagtitipid sa mga opisina kan gobyerno. Magsunod si sa pribadong sektor di okay man yan, may man yan na problema. Kaya para po duman sa mga yaon po sa
government sector mga tugang. Taan na sakop ka na gobyerno, iyo po itong nagpapasweldo ka asin nagagastos ka na mga departamento sa gobyerno, siyempre gobyerno. Sa pribado, siyempre pribado man yan. So, kung halangkaw man ang bill ninda, sa pribado, nagbabayad ka na iyo mismo na private mga tugang, private na kumpanya, private na corporation, sindaman na nagbabayad. Dahil man yan sagot yan na gobyerno. Po, sagot yan gobyerno, pag-abot po sa mga babayadan, iyo mismo itong mga opisina man kan gobyerno. Nangapudan nyo niya, nahuli kan krisis, parte kan padagos na paglangkaw kan na produksyon na kan na petrolyo mga tugang, ngunya nangapudan na sa tuya pong presidente an administrasyon na kung mapipiding niya, maggibukitan mga inisyatibo, mga paagi kung paano nga kita makakatipid. So, napagkasurunduan sa lado po kan na gobyerno mga tugang, nagibuon po na apat na aldaw na muna. Trabaho po kan mga empleados asin official kan na gobyerno. So ngunya iyo po an aldaw kan na implementasyon kan inot na Biyernes na mayo sindanin trabaho takan pero si itatrabaho ko ta nanindangon niya na aldaw kan na Biyernes, binayada naman na mga tugang kan sa tuya pong mga empleyado kan gobyerno ta. Imbis na alas 8 sinda kadto naglalaog sa sinda nga trabaho, pag Lunes abot Huwebes, ginibong alas 7 na pagkaaga. Pag alas 12, maayo na nin dismiss, dire-diretso, dahil nagunang nga kita, o ika nga, kung 12 nga kita digding nga empleyado sa sarong departamento, 12 kita, magpangudto nagunang nga yan, tada, so pagkatapos tawan mi nga kamong 15 minutos mangudto arog yan kayo na partner, division of labor na pinag-aapod dyan, division of labor, iyan na mathematics, naglalaog dyan na mathematics partner, and calculus, algebra, dyan naglalaog division of labor mga tugang, arog yan kayo sa commerce, ngunya mga tugang pag may na o 12 na empleyado sa sarong departamento ka na gobyerno, alimbawa man lang yan 12, alimbawa man lang yan na mayo man talagang opisina kan gobyerno na 12 lang sindang empleyado, so mayo man kayan alimbawa nga 12 na empleyado sa sarong departamento kan local government unit, so naglaog mga tugang iyo na nagaasikaso sa mga client sa inda mga kliyente, pag-aabot kan alas 12 di mangungurod to, siyempre mangungud to alangan mandai, ulcer an aabuton mo kayan, labo-labo na trabaho mo, pagkatapos day ka nagpapangud to, mayo kanina dikit na minutong paingalo, tamakakan ka, ay ulcer na abuton mo kayan, tigbak ka kayan parte. Ikang trabaho, nagkahilang kalugod. Iyan mga tugang. So, division of labor, mga tugang, sasabihin kan department head. Sige, mga co-employee, tamaurag man makiiba itong sa indang department head, so anapod mga co-employee, brother and sister. So ngunya kamo ngayang isay nga ang gusto sa na maiinot magkakan, inot na mangungud to 15 minutos ngayon break nindo 15 minutos si ngayang empleyado ta matatada digdi para mag-entertain kana sa tuyang mga bisita, mag-entertain ka na sa tuyang mga client. So isingan mainot magkakanin pangudtuan. So maansap? O sige 15 minutes, sige alas 12:15 o maski alas 12:20, tawan tanin niya extension niya. Malakaw pa man ka mo. O sige alas 12:20 yaon na ka mo. Aning an magkakanaman magsund naman itong anumtang mga brother and sister na mga
ka-empleyado, co-employee. O arog lang kaya na mga tugang ang ginigibo na kan mga LGU. Iyan pinapasunod na yan duman sa party kan na banwan kan pili. Iyon pinakainot na LGU na nag-implementar kan 7 a.m. Na paglaog kan na trabaho sa gudnang alas 6 nin pagkaaga mga tugang. O alas 6 nin pagkahapon. Sumayo nin break. Kung mapipwede nga ni, duman na makarakanan mga yan kung nagbabaralon. Pero kung daiman, baka sa sarong simana sa Lunes magbaralo na yan. Iba day pa man, day pa nakaka-anticipar mga tugang. Day pa nakaka-pag-move on. So, ngunyan, mga tugang pagkatapos, abot nin alas 6, abot ng alas 6 nin na pagkabanggi. Kaya itong nakonsumo, itong ngunya na mayo po ni na trabaho, itong mga yaon po sa LGU, yaon po sa partibismo, and manlain-lain mga offices kan gobyerno, nabayada naman po ito. Nabayada na good as 5 days man ito, tapig baba maninda, na nagkaigwasinda kadtong apod na pagbaba, kan sa indang oras sa paglaog kan trabaho. Biroon mo si dating alas 8, malaog kang alas 7. So, nagkaigwa po ninda pagbabago naman sa oras ninda. Kaya ngunyan, mga tugang, ako pati, ako si para kontak ko naman sa mga offices kan gobyerno, ako mga maayo, permin sabi mayong laog sa trabaho. Paglingaw kita ng ngunyan pala, aninot na aldaw kadtong pigya sa sabi nindang sarong simana, 4 na lang na aldaw na trabaho. Kaya sorry. Pero naiintindihan ta, mga araw kayo, mapagalon man baga. Sa partibismo ka na mga tugang yato, inipati, bako man lang iniyo, nakasuguan, bako man lang ining kapritso. Bako ning kapritso baka isipon kapritso ngaya. Bako po ning kapritso, sugo ni kana gobyerno. Tanganing makatipid kita mga tugang. Talagang mating-mati po ang krisis ngunya na panahon. An makakatipid digdi, bako man lang ang gobyerno mga tugang. Bako lang si gobyerno ang makakatipid, pati po si mga empleyado, pati si mga empleyado, mga tugang sa gobyerno, mga ordinaryo mga empleyado, makakatipid po sinda. Urog na itong namamasahe, uro aldaw, nagbabalon, nagbabakal ni na pagkakan, na uro aldaw, dain na po na luto, dain na nabalon, dain na po napuli, dyan na lang, nakakatipid na, digdi po sa araw po kaning dalagan ka na 4 na aldaw sa laog po ni na sarong simana kan sa indang trabaho. Temporaryo man lang ini mga tugang. Pag nag-abot na sa normal ang daralagan, dain na nagparapakigira iniyo pong Amerika mga tugang sa ibang mga nasyones, mabalik naman sa normal. Pag nagbalik na sa normal, balik naman yan sa dati po na sitwasyon. Kaya lang, ang masakit digdi, baka pagbalik sa normal mga tugang, natapos na ang gyera, dumampo sa partibismo kan na Middle East na pigya para sa usawan man kaning Estados Unidos de America mga tugang, na matapos na po ang gyera, baka iniyo pong mga may dirikan na petroleum na mga tugang na mga gasoline station, day ibalik na presyo kan produktong petrolyo duman sa dati po mga tugang sa normal na presyo. Iyan ang masakit kaya. Iyan ang talagang tunay. Kung matapos-tapos ang gyera, day ibalik ka niyo pong grupong ini na presyo po kan na produktong petrolyo. So ngunyan, tranquiloan ka boss. Mayo ni na trabaho sa bagay, tipid-tipid dyan na, aralawig na panahon ka sa ino pong bakasyon. Aralawig tayo Biyernes, Sabado, Domingo, partner. Rahalawig na bakasyon ka na sa tuya pong mga kababayan. Magtagalinig-linig na dyan sa indong mga natad, sa laog ka na sa indong harong,
O yan, maghirinugak na naman ka mo, ha? Joke lang. Diba? So, tarabang-tabang. O, tarabang-tabang, tanganing digdi po mga tugang, hiro-hiro, sabi nga ni Kian kaniba niya itong mga kababayan, sabi kan mga doktor, hiro-hiro, tanganing makusog, hiro duman sa mga senior citizen, tangani mga tugang na dai awian. So, hiro-hiro, duman sa mga senior citizen, sa mga gurang, mga tugang, mainit po talaga ang dalagan kan sitwasyon na kaniyo pong giyerang ini. Grabe po ang dadaraon kaning perwisyo sa satuya pong lugar. May manggarong rason na mga tugang, ito pong mga yaon sa alat ka, ilingunta, uy kamo pala na mga tugang, hagadon misa sa Indo, po, antabang nindo, kamo po, mga tugang, pag arog po kaning Biyernes, maging alerto man kita. Ito mga yaon sa sentro, ito mga yaon sa puwera, okay lang yan. Ito mga yaon sa sentro, yaon sa tinampo, arani sa mga mall, arani sa mga saudan, mga tugang, magtaga masid-masid kita. Sabi ko nga ni ang gobyerno po mga tugang, yaon na nagpapatanid, magtipid-tipid kita. Egwa po mga tugang, ninda mga empleyado o department head, mga official ka na gobyerno na nagagamit kadtong mga bihikulo, nagagamit ni na mga bihikulo, ipinupuli sa indang harong ang mga bihikulo, retraton po nindo yan. Retraton nindo, ipadaradig di sa programa. Urog na pag-abot ka na Biyernes, Sabado, and Domingo, nailing nindo, yaon sa mall, gamit ka na opisyal, ay ipaabot po nindo yan. Sa samuya, retraton po nindo yan. Tanganing haputon ta, ta sa tao ka na pangapudan kan gobyerno, sa pangapudan ni President Bongbong Marcos na magtipid, urog na sa mga bihikulo na nagagamit nin mga gasolina, tipidon itong mga bihikulo sa pagparabiyahe, yaon pa sa luwas, nakaparking pa sa partibismo, sa partibismo, atubangan kan mall, sa atubangan kan restaurant o bar, nasambit na nga bihikulo o yaon sa arong ninda. Pag Biyernes man lang po saka Sabado and Domingo, itsapuirat na po dyan itong mga bihikulo na nagtataunin na tabang, kan mga medical mission, rescue, talagang iyan po, mayo po yan in bakasyon, mayo yan in bakasyon, pero itong sinabi mo nga iniyo, pag sa diring iya kan gobyerno, dayo na kaya isabi, tabaka sabiyo na masala pa ang interpretasyon kanda mga kababayan ta, masala pa na sa inda mismo nga pagdangog, sabiyo niyan tinuyaw, maski example pa man lang si sinasabi ta, basta itong empleyado ka na gobyerno, itong bihikulo ka na gobyerno, so itsapwera nindo dyan itong mga ambulance, ang ambulance talaga, madalagan yan, oral daw po yan, madalagan yan, mga tugang ambulansya, 24/7 yan, ang police, 24/7 yan, ito pong mga nagkakandak nin medical mission na mga bihikulo, so iyan po iitsapwera nindo, dahil nindo yan pagpararretrato ang sugo kan na presidente, kabali po iyan na continuous lang ang dalagan, continuous lang ang pagtaunin na serbisyo kayan. Pero itong iba, Bureau of Fire, ang Bureau of Fire ko yan, 24/7 yan, pwede yan na maski mayo nin mayo nin re-respondihan, pwede yan magdalagan takunda nag-re-recorrida,
nagre-rekurida mga tugang, pwede yan magdalagan maski banggi, maski mayo ninda piga sa sabing kasulo, ano? So iyan na mga exempted, ano, DOH, pagkatapos iyan na mga tugang ambulance, iyan na PNP, Army exempted man yan, pero may maski nga na exempted, nagpapasunod man yan eh. Ang police, Bureau of Fire, so iyan, ano po. Pero kung ngaya, ining bihikulong iniyo, arog ka yan, arog ka ni. Iyan po mga tugang mayo manin na katuyuhan, na tultol dahil man naman sa nabi kan na presidente na exempted, ipaabot nindo sa muya, no? Sabihin nindo anong oras, anong plate number, anong kolor ka na auto, pera sindang iribanan, say naglaog, ano po, grocery, at ang tabayanan man pati nindo, ano, bago nindo ipusta baka yan sinugo yan, importante si ito po kaya, no, o may sinabat yan na official ali duman sa party kanda Metro Manila, padali man kita, no. So dapat inaaram nindo. Pero kung nag-grocery kay banan si Mrs. partner, ano, Biyernes, ay bawal yan. Yaon nga ni kita sa pagtitipid, kaya kung kadto, nagagamit ka na mga nagkapira nga mga opisyal sa gobyerno partner, mga bihikulo, ano po, kadtong bako pa, na malalaan sitwasyon dahil pa nagpaparamahal na presyo ka na krudo nagagamit ninda, binabaliwala ta, isinusundo kan aki partner, sa eskwela, hinatod sa eskwela, ingon yan, bantayan tapo yan, dayan pwede, ano, dayan pwede. O alimbawa nga si Mister, ano, sinugo nga gamit si bihikulo ka na gobyerno partner, mabakal ninda, bleed, digdi re-resuron bigote, ano, ay sumbog nindo yan mga tugang, ano, kung bisikleta ka na gobyerno ang ginamit, okay lang yan, ano, maray nga ni iyan ta ginamit na nag-i-exercise, ano, dahil man ba gagamit yan ng gasolina, okay yan, ano, ang aning dyan makanood, peridal, magtaragas ang tuod para makanood maglakaw, ano. So iyan ang gibuhon ta. May partisipasyon lamang kamo, ano. May partisipasyon lamang kamo mayo baga kamong pakiaram, ni ba niya itong mga kababayan, man baga nakikiaram sa mga pangapudan kan gobyerno. Kaya kami na mismo nangangapudan, tarabangan ta, niyo po ta, gusto ta, ano, na makatabang sa partibismo kan ginigibo kan gobyerno. Pero kung binabaliwala ta, mayo man kitang pagkaara, may mga nahiling na kita dyan, ano, mayo kitang ginigibo nga paagi, ay mayo man giraray, ay maniyo magkaka-kurorta, mayo nangyayari kaniyo, niyong kampanyang iyan ka na gobyerno. Pero kung sararo kita, ano, kaya bagay nahagad mi ang natabang nindo po. Pero likay-likay man na hilingon, day basta-basta magpusa, day basta-basta magpus na makuminto ka na ining bihikulo nga ka na gobyerno o yang iya digdi, no, nahiling ko nga iyaon na sa parte mismo kan sarong restaurant, apat nga yung mga lalaki, an iribanan, ano, may saro pa nga babae na kaiba, nagkakarakan nga digdi, aldaw ngayon ka na Biyernes, ano, o baka hali sa travel data aram, ano po, hali sa travel, halimbawa hali duman sa Metro Manila, papuli na digdi sa satuyeng lugar, inabot lang nin aldaw ka na Biyernes, kinakaipuan tang aramon, ano, dyan na ipos nindo kami na ba kayo mag-follow up, ano po, taaramon ta, Madam, Sir, itong bihikulo nindo, kan sa indong opisina, araw kani na kolor, pagkatapos araw kani na plate number, bandang araw kani oras, nahiling po dyan,
na may lunad ni na apat na mga lalaki, arong babae, ano po, pagkatapos nagkakarakan-kakan dyan po sa sarong restaurant. O di hapot unta, pag nahapot na mga tugang, papaliwanagon ta sinda. Papaliwanag. Kung bali duman, ang paliwanag ninda, sabi ko nga ni, nagbiyahe, ali duman sa Partiken Metro Manila, pabalik na digdis sa tuya, nagkataon, inabot nin aldaw ka na Biyernes, gutom na, gutom na, nagapit yan, nagkarakan-kakan na, gutom na sa biyahe, uy, ikonsiderate yan, konsiderate yan na mga tugang tabaka, pagpuli ninda, pag nakabaraba naman itong lunad na hali duman, official si travel, hali duman sa Partiken na Metro Manila, di igagaray naman ana sa inda mismong bihikulo duman sa inda mismong opisina. So dapat daigo na kita maghusga, baka husgan ta tulos napasal kita kaya na duman sa mga kababayan ta. Kung minsan kaya baga mga tugang igwani na mga tao na kapag digdi po mga tugang nakahiling nin sarong bagay, day na inapot, magibutulos, re-retrato na pagkatapos igwa tulos nin komento o ipapasa. Pag nahiling kasi saro, day man aram, ipapasa na naman kung ano-anong mga komentoan niyaon dyan. Aramon ta mga tugang po, kung ano-an mga dahilan kayan, inago na magpakomento. Naunang bitan ini mga komento partner, anda party mismo igwaninda mga mambabata sa mga tugang na igwa po nina mga congressman na nag-file na ninda bill duman po sa Partiken Congress. So ano na naman yan, pastor ano na naman yan, okay yan, pastor, ilingong kumandaw. Yan ang mga tugang igwa ng nagkapirang mga legislador, mga congressman, and igwa man nag-a-adapt na senador na digdi po na sabi ninda na ngayon pagparaturugutan iniyo po 16 years old na magagamit po kaniyo po mga social media mga tugang. Ano po? Ining sa mga Facebook, siyempre pag sinabi mong social media, malusot yan sa Facebook mga tugang. Ano po? Ano ang gustong sabihin kaniyo pong sinasabi nindang dapat pagparatugutan ang 16 years old below, 16 anyos pababa, na para gamit kaniyo pong social media. Ano ang gustong sabihin ninda kaya? Dahil mag-post, dahil anong gusto sabihin kaya mga tugang dapat nililinaw yan ako conforme ako kayan dahil magagamit sa partibismo ka na social media kaya ining mita na iba pa ining apps sa mga tugang ay man niya nakukontrol ka na mga nasambit na iniyo pong mga kumpanyang ini, dahil man nakukontrol ninda and dahil man ninda na-search, dahil man ninda naiimbestigara, naaaraman na ang sarong persona na nagagamit ka na social media po 16 years old. So yan na masakit kayan. Dapat ko na igwa dyan na pwede man yan na malocate tulos, pwede yan na maaram tulos, kana mita, apps, mga tugang o kung ano pa, pwede man hindi yan matrace. Tamay mga records hindi hanapon ninda pulano. Kaya lang aniba kaya mga tugang na nagagamit. Sa bagay, aniba kaya na nagagamit ka na mga SIM card, mga aliases man lang mga tugang, mga alias lang. Bako man ang iba, urog na pag mga kontrobersilya na ang pinag-uurulayan, gustong magparakomento, lalong-lalo na itong mga sinasabing mga pakawala na mga account ka na nagkapirang mga politiko, dahil man kaya baga kinakaaga mga tugang
mga tunay na pangaran o ito si mga pakawala pa lang to kan na mga politiko. Nakanood naman ito mga 16 anyos pababa, mga tugang, dahil naman kinakagan tunay ninda nga pangaran. So paano mo man yan maaaraman na iyan 16 anyos, no? So masakit ni mga tugang iniyo po. Kaya lang obligawon ko ta na iniyo pong mga mitang ini pagkatapos ang mga apps na iyan na pag may mga post na negative makanos dahil na dapat dinidelete na dapat ninda. Ano boss ay, no? Dinidelete na kaniyo po mga apps na iniyo po mga salado ka na mita. O isipon mo, sa Facebook baga, para nagpatugtog ka, partner, sa YouTube, YouTube nagpatugtog ka, ninda musika, pinuputol ba kaninda? O yan na, music lang, bakong iyo boss ay, music lang, pinuputol ninda, abo ninda ken music lang pinagpatugtog mo pinuputol yan ka na YouTube mga tugang na mayo man maraot duman si maraot lugod na ipinupo sa mga tugang duman po sa mga social media nakakalusot na ipinuputol partner nakakalusot ini nga isipon mo ini mga pornographic na dapat daiman niya na mga tugang mga pornographic film mga materials dapat yan na pinagpupus ninda baga pinuputol si music lugod music lang na pinag-play halimbawa sa sarong station ay pinuputol ninda mga tugang sala na marayan na pagkanood kana iba sala na maray ini yung iba na pinagkukuanan pinag-ahalian ka na mga social media mga tugang makanos pag-arog po kayan dapat pag itong mga critical na dapat daiman okay itong mga information girang sa Iraq pero pag may mga komento na dyan makakanos na mga komento mga foul naman bawa may nagpaabot ni na Bareta ngaya iniyo taro ngayon yung fake news nga si politiko mahilig niya magmuda bastos nga si politiko bastos nga si politiko pag may nagkomento diyan totoo man talaga nagtaram ni na bastos itong politiko patapos ibinarita pag may nagkomento duman ni medyo foul naman masakit naman na mga tugang dapat dinidelete yan dahil yan pinagpupus kana mga apps kana iyo pong mita sinibapa mga tugang dahil na dapat yan pinagtutugutan ninda na maipus pa sa sarong social media tako na bawalan mo ang paggamit kana saro na 16 anyos pagkatapos abot niya pababa bawal na nga sinda na maggamit na sa social media dahil mo man aram dahil man natitris dahil man baga natitris sa mga tugang tako nagagamit nin ibang account pagkatapos bako man si pangaran ninda ni kinakago paano mo man yan nahabulon paano mo man yan babawalan na dahil mo nga ni aram kung na si isay ang persona dahil mo man maaram kung na 16 anyos pa baba okay kuta na ni okay kuta na ni kundi ang natultugon na digdi mga tugang ito mga kumpanya na iyo ang nagtutugot na ipos mga makakanos po mga tugang na mga dalagan mga komento pagkatapos mga tugang paano mo maaraman na ang nagsisirip na pala sa YouTube kan sarong porno material porno film mga tugang saro ng 16 anyos paano mo man yan matitrace kung mayo man ang tunay niyang pangaran bakong iyo pastor iyo busayi matrace mo daw yan dahil mo man yan matitrace sa mga tugang so tatawanan na ni na emphasize tututuan na digdi tututukan na kana gobyerno isiin may to kayan sisay responsable kayan
pag-arog po kaning mga pinagpupos sa social media, DICT, kung DICT, pagkatapos Information Office, so si Isay ang responsable kayan o iyon niyan ang mismo nasuguon ang tigtutukan yan pag may nahiling dyan tinugutan ng tig na sarong channel, tinugutan ng tig kan sarong apps o sarong arog kan na mita na maipus ang mga arog kayan dapat kastiguhon. Anong gustong sabihin kang kastiguhon? Pamultahon, tauanin na sanksyon, kung anong sanksyon, o pwedeng i-block man sinda, daitugutan. Takunarog kaya na kaka-impluensya talaga, taako niya to sa dai mga tugang, kadakol na i-impluensya po sa social media mga tugang. Kaya kung minsan dapat ingat-ingat man kita, lalong-lalo na sa pag-komento dyan po sa mga ipinopost sa mga social media mga tugang. Ingat-ingat man kita, taday taaram kung minsan na mga fake news na pala niyan, mga sala na pala na mga bareta, ma-comment ka man, ikasinadalit na totoong kuyan mo, pangaran na nakakaag, nagkomento ka lang, ikasi kakasuan, ta ikasi na trace, nangaya iniyo ay kuya nangeni legal aids nangeni si arog kani ilingon ta daw nga kasuan ta nga anadali ika bako itong na original na nagapos sa mga tugang tadaiman nalulukate daiman na araman ito nga sa inda nga pangarang kaya ingat man kamo sa pag-post nindo mga tugang sa pag-comment kung makomento kamo sa pag-comment mga tugang ingat kamo duman po sa mga kababayan ta baka nabubugtak na kamo sa alanganin na mga ginagamit na kamo ayan na inahagad na iyan na mga kwenindo mga comment na ipinapadara nindo o baka dyan po nagagamit na kamo sa salang paagi urog na salado po ni na pamumulitika iyan na pinagtatawanan tayo ni na doon ta isinusulong ako po kunilingon na maray ko ta na iyan kung kayang matrace kung kaya saka kung daiman kaya ay mayong kamugtakan mayong kamugtakan pundo na po yan duman na kita sa pagsugo sa mga ahinsya kan gobyerno iyon na ang isulong tanangantig kamo responsable sa pagmonitor kayan tasakop nindo yan DICT o information Department of Information and DICT data aram ko na adyan kaya DOST day naman sakop yan mas lalo na Department of Education day man yan sakop kan Department of Education although may mga nakaka-research dyan sa to yung mga kababayan pero day man na sakop yan kan Department of Education so may mga ahinsya kan gobyerno na iyo ang susuguon kan mga senador, kan mga congressman na iyo po ang mag-monitor kayan and pag may nakaluwas, pag may naaraman pa mga arog kayan kasuhan na responsably ang YouTube kaya si Sema nang kakasuhan mo sa YouTube partner si Sema nang kakasuhan mo dyan maayo mo nagpapabisto basta ngayon YouTube an admin ka hindi mo man bistado ba kung iyo tabi busayi maayo man bagano so day mo man aram mga tugang sakit ini i-block na lang pwede pagaro so araw kayo ang dalagan utron ko maray ko ta na itong bill kaya lang garo masakito na maray na mai-implement tatawan po paning kasakitan an sa tuya pong mga departamento na iyo po na ma-monitor kaya mahanap-hanap ko na sirisayan mga taong iyan na nagagamit ka na ay involved sa social media and pagpurpos na sarala pagparakurmento ni na sarala asin man na mga tugang
paluwas kani nga mga porno materials din porno film. Kadakol kayan. Narulusot na lang pati yan kung minsan, dahil mo man na hinahagad mga tugang, narulusot na lang yan, kung digdi baga, an aki, darakan curiosity mga tugang, kana aki, ay ilingon ko daw ngayon niyo, nagdadalan na nasirama na si pagdalan partner 16 anyos pa lang to si nagdadalan matres mo daw yan dahil mo man yan matitres bihira so yan pakailing ko ta na kayang pag-post pa lang partner foul ni kuya ni i-delete ni iyo baga busayi delete na automatic naagi man yan sa inda naagi yan sa parte mismo kaning apps na ini pagkatapos sa Meta sa YouTube o pagka-hiling delete na yan dain na pagtugutan maipos pa ang mga arog kaya bawa nga nagpost sige platika pinagpaparauragan Paul na gobyerno, pinagpaparauragan si gobyerno, maayo ng ginibo, oro aldaw, oro aldaw mga tugang duman sa post niya, permi na lang maayo ng naginibo, salaan gobyerno, salaan grupo kan yaon po sa parte kan makawala, ara mong nakakaraot na, ara mong nakakaraot na mga tugang, asin pwedeng maka-impluensya pa, o dahil mo na yung pagtugutan. Prog na kung nagagaramit na mga sarala ng mga termino, ng mga termino mga tugang ang pinagagaramit na paul na, ano pa man tutugutan mo yan na pagparapadangog na aram mo man na yan na nakakaraota sa parte ka na sa tuya pong mga kababayan. Sa tuya pong gobyerno, asin maging duman sa parte na papang grupo, dahil na po yan dapat pinagtutugutan. Yan na mga pinagatawan talang nindoon na uutron ko duman sa mga nag-file ni na bill sa parte mismo ka na Congress sa Senado na ipagbawal ang paggamit kan social media sa 16 years old below mga tugang. Dahil po ako kontra kayan. Kaya lang kontra ako digdi po sa arog kaning sistema tadaiman po mga tugang daiman po mahanap kun sisay ang nagbubukas ka na account nagbubukas kan Facebook nagpo-post diyan sa Facebook daiman po aram kun sisay po ang nagko-comment sa Facebook mga tugang diyan po sa nagkapira nga mga social media mga tugang, dahil man aram kun si Isay piraan edad takon ang ginagamit alias sana ani ba nga ni ba kung alias sana igwa dyan na sinasabi pag mapos sa partner may social media account na digdi ipopost tuog nga tuog apod ken sa iyang pangaran tuog partner si Isay si tuog si Isay yan, paano mo yan nahanapon? Taday nga ni nagpapabisto, ito palan, 13 anyos palan si Tuog. Araw ka yan. Patapos, may kaag, Buy Baliw. Buy Baliw. Si Isay si Buy Baliw. Taday mo man nga ni bistado. Patapos, nagkaagduman, nagkomento, nagkaag kun si Buy Baliw, mga tugang sabay ngak-ngak. Paano mo yan mahanapan? Paano mo man yan ititrace? Parang yan kaya na mga tugang medyo ako, sabi ko dahil man ako kontra, pero digdi po kadakol akong tuyaw man. Digdi po sa bagay na ini. Kaya tuktukan na lang nindo si mga departamento na iyo po mag-monitor kayang kung anong departamento yan si mga pinupos dyan sa social media, sindana mismo, kung alimbawa nga Mita ang nagdali, duman sa Mita, ipinos, sabi yan ang Mita, ang tigano yan, tinutugutan indo,
wawarningan, garo isyukos, garo style kang kuyang partner, style kang LTO, pag na-aksidente ka, papadaran ka nin syukos order, araw kayo na ni style, tabi busayi, bus pastor, araw kayo nang dapat ginigibo, may syukos tulos kung an-apps na iyan, dyan ipinagpaluwas itong sa iya mismong sa iyang social media account mga tugang dyan ginamit itong apps na ito. Isyukos mo itong admin ka na nasambit ng grupong ito, tanganing dyan po, warningan mo, o kundaiman, tawan mo nin penalty, o kundaiman, totalmenting aliun na, ay natugutan pa na magamit iyan ng apps na iyan, konpermi na lang, So, disiplinaw nindo, tanganing sinda mismo, nagtatrabaho man ba kung nagpaparakuas sa nakang kwarta, kabig sa ng kabig, tabay bayad ba kayan? Bako sa ng kabig sa nasindaning kabig mga tugang, si obligasyon ninda, dahil po nagigibo, so obligasyon ninda yan, na i-monitor, aramo ninda, kung tama o sala, kung iyan magirok o bako, kung iyan makakatabang udai o makakaraot palalo sa impluensya kaniyo pong mga 16 anyos pababa, iyan na mga tugang, an adult, pabayaan ta niyan ta, tagas na kan payo kayan, lalong-lalo na kung medyo may bugnaan biguti, ay, nako, matatagas na an payo kayan kan mga adult, mga tugang. Maski sabihin mo yan, bawal-bawal, aharanapon kayan na mga adult, ito mismong bawal, inda kung ano man ang sinasabi nindang masiram sa bawal, partner, sabi kan iba, pastor, tubod ka na, ang bawal masiram, pastor, inaapot na ka, pambira ka, basa, bawal, sige daw, basa daw, kung yaon dyan anda, bawal masiram. Ata nga ni bawal masiram. Kaya nga man nakahiling na bawal na masiram. Kaya nga ni sinabing bawal, tamay epekto. Takong masiram. Takon masiram yan, dayan ibabawal. Tamayo nina. May epekto mga tugang. Iba man kay ining iba niya ato mga kababayan, bawal nga pero masiram. Pambira niya ako, ata ba binaw, may epekto, anong dadarong nakasiraman kay pambira. Okay, so iyan na mga tugang, pinagatawan talang ni na atensyon na nasambit ng bagay. Sana, sana maging responsable man ini yung mga apps na ini, YouTube, pagkatapos si Meta, maging responsable man kamo, pakinabangan man kamo kana gobyerno, pakinabangan man kamo kana tao. Bako na puro kamo na lang ang manginginabang. Tabi nabayadan ba gani yung mga kumpanyang ini, ining mga account na ini, mga tugang binabayadan yan sa kada send mo diyan, sa kada hiling mo kaya nagbabayad ka na. Kaya pangapudan ta lang po yan sa inda. Na magkaigwa po ni na responsibilidad sa pagpapaluwas, sa pagpadalan kaniyo pong mga media account, social media account, mga tugang, na kung minsan di po sarala na, makakanos na, asin dapat ipaskil, mga tugang. Kumbaga, censored naman, kumbaga, so maging responsable man kita duman sa mga kababayan ta. Bueno, tugang duman sa mga kababayan ta, oras na po, mga tugang, oras na kitang magbaka na sa tuya po, mga kababayan. Maray na aga kay Sir Micaela Fay Mora, asin Buluboy Mora. Good morning po tabi, Madam and Sir. Marahay na aga po tabi
sa Indo. Sering man pinagpapaabutan tanin na good morning, marhay na aga na sa tuya pa nga mga kababayan si Mama Denia Antonia Flora marhay na aga, kay Braveheart maray na aga tabi sa imo. Good morning sa imo. Marhay na aga man mga tugang sa satuyapang paraan tabay ki Ma'am Nida Bansan. Ma'am Nida Bansan, good morning. Ki Ma'am Jocelyn Disipar Pantalya, marhay na aga. Marhay na aga man po mga tugang ki Sir Midil Prado, ki Sir Edwin Baliwag Biasca, ki Ma'am Nandi Intia, maray na aga. Marhay na aga ki Ma'am Nidan Bansan. Sige, sige mga tugang duman po sa mga kababayan ta, padara lang po kamo kan sa ido po nga mga greetings tangani man mabasa ta digdi po sa laog kan programa. Aber digdi pa kita mga tugang sa iba nyatong pwedeng pag-urulay-ulayan. Ano po, digdi po sa laog kan programa. Uy, medyo maray-maray niyong bareta na pinagapaluwas na imbahada kan Iran digdi sa Pilipinas. Maray-maray na bareta mga tugang. Ano po, para po duman sa mga nininervyos salado po kan giyera duman po sa Middle East. At yan mga tugang pagkatapos lang nin pagirumdum. Paano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na programa mga tugang duman sa mga kababayan ta. Mga tugang at sabi kan Estados Unidos de America mga tugang sa paagi na sa indang presidente na siya US President Donald Trump nanggana na daa partner ana Amerika laban sa Iran. Laban sa Iran mga tugang. Paano mo masasabing nga nanggana na ang Amerika? Sige man an haw-aw kaniyo, sige man an haw-aw kaniyo mga tugang na ni kuyan ni Trump partner. Pariyo manikad tong congressman na sige man an haw-aw partner. Ibanan na daw kamo. Ipambira ka. Mga tugang si Trump, sabi ni Trump, sa gira da alaban duman po sa Iran, nanggana na sinda. Ano man ang ginana mo? Ipambira kami nga ni natatakot. Labo-labo pa mga tugang anda, dalagan ka na gira duman. Pagkatapos, naglalala na sitwasyon. Kanda, talagan po, kanda presyo kan produktong petrolyo pati ang barakalon. Segyan lang kaw. Pagkatapos sasabihin mo na ngaya nanggana na kita, nanggana na dasinda mga tugang sa gira laban sa Iran. Uy partner, pirang minuto pala na tabi uy Chip, pirang minuto to, Chip, pirang minuto 30. Sige, basta 30. Adugay naman 30 minutos sa mga tugang. Digdi mga tugang, sabi kaniyo pong presidente ka na Amerika, nanggana na kita ngunyan sa gira mga tugang dumanda sa partibismo kan Iran. Iyan pinahayag iyan sa telebisyon kaniyo po ni Trump duman sa Estados Unidos de America mga tugang. Gana na daa sa gira agad sabi ni Trump, maski nga niya gana na kita sa gira na ginanata na ang gira laban nga digdi sa partibismo kan nasyon kan Iran dahil pa man giraray niya. Dahil pagiraray ahalion an sa tuyang mga puwersa kan Amerika digdi sa partibismo kan Middle East asin tatapuson anda dalagan kan gira sa partibismo kan nasyon kan Iran. Sabi mo ginana na. Sabi hindi talaga mga tugang sabi mo ginana na pagkatapos tatapuson. Ang bihira.
dai padalion na mga tugang. Agad magdadanay duman ang puwersa tanganing dagos na pud ang tapuson na operasyon. Iyan mga tugang ginibo iyan ni Trump sa sarong campaign style rally na pinaggibo po duman sa Hebron Kitan kay duman po sa Estados Unidos Amerika kan suudma mga tugang. Kasi bilog an sa iya pong kumpiyansa. Nagyayabang na si Trump mga tugang. Nagyayabang na. Iniyo pong Presidente Estados Unidos, sinasabi ni Trump na marikas da partner. Ang sabi ni Trump, marikas ngayon na dinaog tanan Iran. Marikas dinaog na ipambira. Tubod ka man na labo-labo nga ni ang pagpapalayog ng misa. Igwat sa totoo lang. Sa totoo lang, igwanin mga gira di barko di gira na ana grupo kan Iran na di inuragan po kana Amerika naubos duman si Navy duman sa barko di gira duwa partner na barko di gira kana Navy kanda Iran anda binumba dinali na target mga tugang naubos duman si Navy kanda Iran sinakaluna duman lampas tung Sanribo sinakaluna duman talagang ubos so pero dai mo pa ito ikukonsidera nagaana ka na dai mo to maikukonsidera itong mili na ubos mo itong Navy padakos magambarakbakan kung gaana ka na masabi na itong presidente duman itong agong leader duman kumini mga tugang masabi na to partner surrender na kami nauubos na ang tao midigdi Iraq man kan mga sibilyan mayo na pati nga kaming mayo na kaming mga soldados na makikipaglaban sa Indo mayo man na mga tugang malata padagos pa man nga ni na banta kana Iran ang sabi kan Iran sige uragan nindo kami mabalos kami mabalos kami Inge kami natatakot diyan sa mga armas nindo. Ang takutan nga nindo pagbalos mi. Ibanta man baga. So, digdi, sinasaywar sa na ni, partner? Sinasaywar sa na ni Trump and Iran ang mga kaalyadong nasyon ka ni partner. And nagpapaluwas ka ni si President Trump kan mga araw kaning payag ninulita pati mga tugang ang mga yaon duman sa Estados Unidos de Amerika na susuya na kaniyo pong giyera sa pakikiaram giyera kan Israel kan Iran sa pakikiaram kan Estados Unidos de Amerika ang ibang mga nasyones maski kaalyadong nasyon na kan Estados Unidos de Amerika nasusuya na mga tugang digdikit Trump ninuli po kan na desisyon kani nagirahon tano ta nasusuya na apektado na ang ekonomiya ninda maging di po mga tugang parte kan Pilipinas apektado na dahil man nga kami nakakaaram ilinga ano ang dalagan mga tugang si kwarta kan ibang mga nasyones na nakadeposito duman sa parte kan bangko kan Amerika wini-withdraw na ninda abo na ninda dahil na nga kami dyan kuunon mi na nga ang kwartami wini-withdraw na ano ang dalagan mabagsak ang ekonomiya kan Amerika partner mabagsak ang ekonomiya kan Amerika sagkod na nga nagpapara dagos ining salang desisyon ni Trump partner kung hihilingon mo ang giyera kan Iran aloy ng maray kan panahon pa asin kan Israel partner kung hihilingon mo basado sa history kayang-kaya kayang-kaya lang kan Israel maski day makiaram mga tugang maski day makiaram ang Estados Unidos kayang-kaya pero nga mga nasyonis na nagsururog-surog sa Israel pinapabagsak baga kan Israel mayo ang Estados Unidos de Amerika kundi iniman indaman kung ano man na naisip kaning haw-hawon nakisawsaw man si Trump partner ibinandira si gabos na mga ginibo imbensyon na mga armas ninda mga eroplano ibinandira maurag nga niyo sa muyang mga inimbento pastor maurag nga niyo
O ngunya na mga tugang, sa sobrang urag, kita ang nauuragan, no? Kita ang nagsasapo. Pagkatapos sasabihin ka ni Estados Unidos de Amerika, nanalo na tayo, nanggana na kita. Ano? We will win. Ipambira. Mga tugang. So, sinasabi, kinukuraw pati ni Trump. Duman po mga tugang sa parte ka na Hebron, Kentucky, sa Estados Unidos de Amerika, ang magkaigwa po duman in campaign na style rally na mga tao nanggana na gusto niyang pakalmaon pero naanggot si mga tao bo binububo ini pong si Trump mga tugang. Ang ni Trump mga tugang maging matrangkilo pero kayang-kaya po ka na nasyon kan Israel. Iyan nasa istorya na nasa history na yan maski si Saya na nasyon ang magsururog-surog dai kayang padapaon ang nasyon kan Israel kaya dai ka na makiaram Trump sa pakikiaram mo lalong nagkaurula naapiktaran ang intirong ekonomiya kan kinabana mga tugang. Ano po? Naapiktaran na. So, digdi sabi ni Trump mga tugang kinana na pero daidaha aliun ana mga anggira nindang eroplano, mga armas, mga soldados man po sa Iran pupulbusundaan ninda tatapusundaan na laban. Sa totoo lang mga tugang digdi sa dalaga na ini ang naggagana talaga digdi ang Amerika. Ang Amerika ang naggagana digdi mga tugang. Gusto ninda kontrolado ninda ana gabos ana sistema po digdi sa pagkakaigwan ng gera ginanakan Amerika ang pag-ulantukan ekonomiya mga tugang kan Estados Unidos and ginanakan Amerika ang pagpalangkaw kan dolyar. Partner? Bagsak bagaan na kwartatangon yan kaya ginananinda. Ginananinda taan piso ngunyan mga tugang kung ikukumpara mo sa sarong dolyar haros 60 pesos na. Biroon mo yan. Kan panahon ni Pastor si Pastor ginagaraganot ang singit niya 25 pesos sa naman. Aktivismo kanda kuyam kanda dollar duman bakong iyo Pastor sa parte kan Middle East kanyaong kaduman 25-30 sarong dolyar. So yan mga tugang 60 ka pesos na, dubli na. Masakit yan makarecover. Ang Pilipinas kaya, iyan ang ginana ni Trump. Pero ang gira, day pa man, mga tugang. Sabi digdi, mga tugang, ang saro sa pinagtatawanin doon ni Trump, kaya ginana na, kan Estados Unidos de Amerika ang gira, iyo po ang pagkawasak kan Navy, sinasabi kani kanda presidente kanda Amerika na digdi po winasak kan Estados Unidos kanda 58 daang barko na panggira 58 partner barko panggira kan Iran pero kung nihilingon mo ang kinukumpirmar man lang kan manlain-lain na mga TV news mga tugang kan manlain-lain na mga network sa telebisyon na nakatutok po dumanda sa parte kan gera kan Israel and gera kan Iran sa kan Amerika ang kinukumpirmar duwa man lang na barko partner. Totoo sinasabi lampas ning 1,000 na mga nagkagaradan. Pero ning 58 day ko aram yan. Ang kinukumpirma, ang binabasihan taman lang mga tugang itong mga yaon pinapaluwas sa television, mga international television na nakatutok po duman sa parte mismo ka gera sa Middle East. Iyan ang saro sa pinapadatulan ni Trump kaya ginana na sa 58 na mga barkong panggera kan Iran anda napalubog na nasabog na, naraot na, na dai na pwedeng magamit. Kasi saro pa da dyan, anda danay ka na puwersa, mga tugang, maski na nga ni digdi ipinagpapahaya na paralisado na,
and military capacity kanasyon kan Iran ano po. Pero kanina hapot ini mga tugang dumana sa party mismo kan Kentucky iniyo po kan rayaon dumanda sa kapang kan mga tao duman kanina hapot si Trump mga tugang di mga tugang kung iwi-withdraw tulos-tulos ang mga soldado sa duman na sa yuman na ini na magpahayaga asin sinasabi kani na ngaya gustong mag-ali ni na amay mga tugang ka na mga soldados pero po di sabi ni Trump kanaputon siya kadtong mga yaon sa television ano ngaya kung ginana na ipo-pull out mo na ang mga soldados kanda Amerika po ang support sa party mismo kanda Israel tanganing degdi maging matuninong na ang party kan Middle East ang sabi ni Trump ano ang sabi partner may trabaho pa ngay ako maduman na ngay ako may trabaho pa ngay ako sa inka man nakahiling ay bira po so iyan mga tugang and ayag na yan ni Trump mga tugang ano po sa mga kababayan iniyo po talagang medyo masakitan pang tubudan ano sudagos na po ang pagkakaigwa pa po ni Gera duman po sa parting ito kan nasambit ng nasyon sa Middle East at sabi ni Trump ngaya dai maali ang soldados asin tatapuson ninda ang gera tatapuson kanda Estados Unidos an sa indang opensiba laban po sa nasyon kana ayag pa kanda nasa ng presidente ini kasudod po mga tugang kadtong mga napabareta pag-atake sa mga merchant ship asin Strait of Hormuz kabali na ang padagos sagupaan na kung saan digdi po mga tugang nagpuon pa kada bulan kan Pebrero sa Gudngunyan nagpapadagos ana nasambit na nga impormasyon. Pero tataw kani na may bareta baga mga tugang duman sa mga kababayan may mga bareta na ngaya delikado ang mga kaalyadong mga nasyon kana Estados Unidos di Amerika tabaka iyong nga anda balusun uragan kana nasyon kana Iran mga tugang baka nga tirahon kana nasyon kana Iran anda mga nasyon na ala kana Estados Unidos di Amerika pero iyan ang kagayunan kayan digdi po ang sabi kana Iran na partner lalong-lalo na sumababawasan kadikit sa tuya pong andalan taan sabi kan embahada ambassador kana Iran digdi po sa Pilipinas tugang daininda uuragan ngani may base sinda digdi papakusugon kan Iran na mga tugang ang relasyon sa parte kan Pilipinas. So iyan na rahayan kaya mga tugang. Makakakalma iyan na tikita sa tuya. Sa tao kan na tensyon na nangyayari duman po sa Estados Unidos de Amerika. Nagpahayag po mga tugang ang Iranian ambassador digdi po sa Manila. Nagsasabi ning si Ambassador Yusuf Eli Sadi. So sabi ni Sadi mga tugang kanda sudma na ana relasyon kan Iran sa Pilipinas sarong kaalyado ini kan Estados Unidos de Amerika mas lalong masikat asin magiging mas maliwanag sa irarum kan bagong supreme leader si Mutaba kami ni mga tugang asin mas magiging maray anda dalagan kada relasyon kada Pilipinas asin man kada Iran maski nga ini pinagsasabing kaalyado
ana Estados Unidos de Amerika asin man ka na Israel. Niuli kaya na mga tugang an sabi ka na ambasador na si Dai subuot an Iran na mga tugang mas lalong mararom ang respeto mga tugang ang Iran sa parte mismo kan Pilipinas sa mga territorial integridad kan politika sa parte mismo kan na nasyon kan Pilipinas asin mga pagtaraid na mga lugar. So sa pronouncement na iyan, medyo makurukalma kita ning kadikit. Taaram tabaga mga tugang si inot na mga payag an titirahon da mga tugang tanganing makabalus mga tugang ana Iran titirahon itong mga allied na nasyon na Iran na igwapo nin mga base. May mga base and parte mismo kan Estados Unidos. O kabali dyan ang Pilipinas. Pero sa pahayag ka na ambasador, kaniyo po mga tugang ka na Iran, digdi po sa Manila, si Sadi, sinasabi ni Sadi, na mas lalo nga sa bago ngayang liderato ka na Iran, bago ngayang liderato ka na Iran, mas lalo ngayang nagtataunin dakulang respeto sina dakula mga tugang and part pagtaunin respeto sa Pilipinas mga tugang asin kabali sa kabali partner ang Pilipinas sa radar na sakop kan Iran. Mayo kita duman iyo to ang pinakamagayon na pahayag kaniyo ambasador ana Iran. Dai nga kabali sa radar. Dai so gusto sabihin, dai kita minumonitor, partner. Mayong planong targeton kita ang mga siguro bahala na. Ang importante may assurance na nagali sa parte mismo ka na Iran na mga tugang na dai kita makakadamay sa gera. Dai kita target na Iran na mga tugang. Yan na kamagayon dyan na bareta. Pero itong pag-abot po sa krudo, sa kan imbahada, sabi po mga tugang imbahada, ipirito ninda, digdi po mga tugang, ang Pilipinas, kapag padaraman giraray, krudo partner, makapagpadaraman giraray nin krudo, iniyo po mga tugang, Iran, digdi po sa parte mismo kan Pilipinas, pipiriton. Pero mayo pa, pag sinabing pipiriton, gano'n lang yan sinabi, tingnan natin, iyan na mga tugang pipiriton, hihiling-hilingon. Pag nakalusot, pwede. Pag dai, di dai. Arog yan kayan. Tingnan natin, pipiriton ta. Na magkaigwa, in supply, dagan makaabante ang supply kan crudo di po sa Pilipinas hadi duman sa nasyon kan Iran. Pero iyan madepende iyan kung agiging sabi kan na imada madepende po ngayon iyan kung salbado na makakalusot ang mga barko duman po ngayon mga tugang sa mga lugar na aagian kani. So madepende po iyan yan ang pinagasasabi. Ang importante may mga assurance. Egwa po mga tugang mga pronouncement and dyan po pwede nga sarigan. Pwede nga sarigan kana sa tuya po nga mga kababayan. O yan po ang pinakahuri update manungod po sa mga pangyayari duman po sa asyon ka na Iran. Kaya lang Trump sakit day ako bira sabihin mo nga ginana muna ginana na da partner kan mga allied forces ang gera duman sa parte mismo ginana na kan Amerika ang gera duman po sa parte mismo kan Iran samantala nga sagkod nyo niyan sige ang paralayog ni na mga missile
partner, pagkatapos sigyan para layog nin mga drone, ano? Pambihira, pagkatapos sasabihin mo, ginana na, ay pambihira ka. Ano? Atugang duman sa mga kababayan tamaray na aga po, kumusta ka mo? Ha? Duman sa mga naarabot pa sana, sa sainda pong mga harong mga tugang, kasubago po, nakaulay si Gobernador Elry Villapuerte, kan probinsya kan Camarines del Sur, mga tugang, ano po, and sa pagulay-ulay, pinaglinaw ni Governor Elry Villapuerte, and mapadapit po duman sinasabi na naman, inaako na naman. Sabi ko nga ni, pag may pundo, pag may patrabaho mga tugang, madali na magapuunan na patrabaho, may pundo na, naluwas yung si Nelson Ligacion, ano, naluwas sa mga tugang, and sige tiritiktok, sige vlog, saro iting airport. Ang airport baga may kwarta na, may imo na, sabi ni Presidente, sabi kan DOTR, ipapatrabaho na ngunyan, tamay punda na, diretso na, o yaon na naman dyan, nagluwas na naman si Ligacion na mga tugang, patapos pigpa para kuyan-kuyan na naman ang airport. O saro pa dyan itong Skybridge, duman sa parties mo na minakonektakan kanaman Magaraw and Libmanan. Ano? Nagluwas Ligacion na naman may pundo nagtatrabaho o uya ngaya nasambit na nga proyektong ini, 25 minutos na lang ngaya ang dalagan kana nasambit na nga bihikulo po niya digdi naga tulibmanan, bako na ngayang sarong oras, likay traffic pa ngaya. Labo-labo ngayaan na patrabaho. Pag may pundo, pag may patrabaho mga tugang, yaon si Ligacion. Ano? Sige ang vlog, sige mga tugang, abot man. Ano? Sige man ang picture, sige man ang turutokdo. Ano? Iyo yan, na iniyo po nga si Ligacion na mga tugang. Sulit na kita mga las. Ano po? Basta may pundo, papatrabaho kan gobyerno, yaon si Ligacion. Ano po? Araw kaning dyan sa Skyway, Kanaman, Magaraw, pagkatapos dyan po sa party mismo, kanda Libmanan, and airport sa Pili, tapos iniyo pong pagkakaigwa ni diversion road na naman, ano, makonektar kana Pili, asiring na po dyan sa parte mismo kana Bumbon, mga tugang, asiring dyan sa Magaraw, kanaman, konektado sa Banwaan kan Pili. Pag nagluwas na ang budget kayan, maluwas na naman si Ligacion kaya na mga tugang. Dahil na kita mga las kaya. So, gabos iyan, pigrelinaw mga tugang, ano, gabos yan pigrelinaw ni Governor Elry Villapuerte ang probinsya kan Camarines Sur. Kuya, ang pakikipag-ulay mga tugang kay Governor Elry Villapuerte. Sige, papondohan na natin yan, umpisa na, May 25-26. Yan ang nangyari ngayon. Pag upo ni Ligacion, alam niyang meron ng pondo, nagpapa-epal, ulit. Ang nag-asikaso ng lupa niyan, probinsya. Kung walang lupa yan, di walang airport project. Ngayon, sinasabing presyo po, linawin natin, magdi-determine po niyan, court, hindi kami. Kung nadi-delay yan, tanungin nila sa court. Diba? Kung nadi-delay yan, bakit? Ang dami ng gugulong politika eh. Sino ba yung abogado na nagre-represent kontra sa airport? Hindi yan yung abogado ng mga kalaban namin. Tingnan nyo kung sino yung mga nagre-represent sa farmer ko, no? Nagdi-delay na sa kaso. Ang nagdi-delay dyan sa kaso, yung mga kalaban natin sa politika at nagpupondo dun sa abogado. Kasi kung wala naman silang abogado na masigasig na ini-insist na wag ituloy yung airport, delay na tuloy na yan. So yung mga nagsasabi na kami raw nag-delay dahil sa presyo, kalokohan, sinungaling, masyadong paepal. Ngayon ito si Ligacion, hamon ko sa kanya. Congressman po siya. Bakit hindi siya magsabi ng project na sarili siya nakaisip? Siya. Diba? Etong Libmanan Magaraw,
kami nagpapondo niya, nagpluya feasibility. Itong airport, kami yung palaging tuwing eleksyon ang ini-issue sa amin yan, na pinapaalis daw namin, na wala naman. Ngayon, sino mag-relocate sa kanila, sa farmer? Kami. Sino nakikiusap sa Solgen DOTR? Kami. Sino nag-handle ng kaso? Solgen, pero nakaalala yung province? Kami. Province. So, ano ginagawa ni Legasyon? Wala. Nagpapahiring-hiring lang ng mga wala namang ginagawa. Diba? So, yan ang issue dyan. Yan ang malinaw na issue dyan. O, balikan natin. Inaantay ko kay Legasyon, ano ba ang programa niya na siya rin nakaisip? Wala. Alam mo ba yung tulay na Kabusaw Calabanga? May pondo na yan. Baka na naman, sasabihin niya na naman siya pa-epal. Alam mo, tumawag yan kay Congressman Hori. Ilan buwan nakalipas. Sabi niya, Congressman Hori, pwede ko bang malaman kung anong sitwasyon dun sa tulay? O, ibig sabihin mo, tinatanong niya yung sitwasyon dun sa tulay Kabusaw sa Calabanga. Dahil epal na naman siya, pupunta na naman siya doon. Alam mo yun? Ha? Actually, nabanggit niya yan eh. May initiative siya tungkol dyan sa Kabusaw Calabanga Bridge. Meron pa akong tulay ngayon na Libmanan, ang labas, San Vicente, basta Kanaman. Apuera dun sa Sky Bridge. May ongoing kaming tulay ngayon eh. Baka iklim naman. 300 million. Hiningi ko yan, mapondohan yan this year. So, apuera dun sa Libmanan Sky Bridge, meron akong tulay na papagawa, Libmanan, ang labas, alam ko, Kanaman. So, iba pa yan sa Sky Bridge. May nag-isip niyan. Kabusaw Calabanga, kami yan. Camsur Expressway, San Fernando Pili, kami yan. Mili Pili Malaor, kami yan. San Fernando Pamplona, kami yan. Na diversion road. So, ang dami-dami natin. Ang tinatanong, ano naman ang programa niya na mahigit na siyang 7 buwan na congressman, imbis na umi-epal siya, yung sa La Purisima na kalsada dyan sa Pili, nakumpisa niya, tatay ko. So, wala naman siyang poder eh. Sino ba siya sa Congress? Una-unang tanong ko, wala naman siyang chairmanship. First term siya. Hindi naman siya member ng appropriation. So, ano ba ang ano niya? Yung malalaking pondo sa district niya, mga ongoing multi-year na kami po nag-umpisa at kami nagpondo, lalong-lalo na ng Deputy Speaker of Finance ako, kay Alan Cayetano, 2019. Ang dami kong napondohan natin yan lahat. Hindi ko, sa dami kasi ng project, hindi ko na minimension yan, hindi tayo nagpapa-epal. Mara yata nakasir ka pag kay Gabi Burdado ron eh. Nung panahon na yun eh. Para nakasir ka pa ng funding kay Gabi Burdado noon sa 3rd District. Noong time na nasa finance kayo. Yan, si Legasyon, ilang beses nakipag-meeting sa akin yan, kasama si Rene Magtoto, na mapapondo niyan yan dyan. Yung ang daming pondo, pati nga yung mabulod dun sa Almeda na mga kalsada dyan tuloy dyan. Ako ako nagpapondo niyan, tignan niyo. Ano yan, malinaw yan. Sige yung pa-meeting yan sa akin, na mag-donate raw yung lupa na dyan dadaanan dyan sa Maynaga, na pamilya Villaferte may-ari, sige pa-meeting na mapapondohan yung dyan, yung walkway sa may Bicol River. Sige, hingi niyan sa akin na mga mapapondohan yun eh. Ngayon, kala kung sino naman siya. Dapat siguro, sa niya, mag-isip siya ng programa na siya nakaisip. Kasi isipin mo, sabay kami in-inaugurate ko yung 4PH housing sa Naga. Nag-inaugurate rin siya dyan sa may Balata. Tama po ba? Sabay kami. Sabay, Sabay kami. Sabi niya, magaling siya. Bakit ngayon kami ilang tower na nakatayo? Siya ni isang poste, wala. Bakit ilang taon siya naging mayor? Hindi niya napaganda yung Jesse Robredo Coliseum. Bulok. Naluma. Nagpaayos pa si BBM. Bibigyan ng 500 million. Bakit hindi niya pinaayos yun? So, makikita mo naman nung panahon niya ng naga-mayor siya kung marami siyang nagawa. Ngayong congressman, nakakatuwa, wala naman siyang naiisip na diversion road, programa na siyang nag-iisip. Kasi ako nag-iisip pa ako ng kalsada, Pili ang labas, Calabanga na, from Capitol. So yan, may plano na yan, may naka-ready na yan, ginagawa ng feasibility study yan. So, yan ang mga programa natin na malinaw. Siya, inaantay natin. Ano ba? Titignan mo, yung mga niyayabang niya sa Facebook,
Ginawa niya na yan ng mayor siya. Sabi niya, papagawa niya yung market, 48 housing. Di ba, ang dami niya mga pinagpapakita ng mga video na hindi naman niya nagawa. Eh ngayon, tanungin ko siya, 2 more years siyang congressman. So, ano ba ang iyayabang niya in the next 2-3 years? So, malinaw lang sa airport, ang nag-delay niyan, yung mga politiko na nag-uulang dyan, alam mo na yan, nag-rally dyan, si Mayor Bongalonta, nagkaso-kaso. Sila ang tunay, kung sisisihin nila ang province na mababa presyo, ang province po nag-file basihan sa BIR zonal value. Ngayon, hindi yan ang cause ng delay. Ang delay niyan, yung kaso, na sino ba ang abogado, sino ba ang nagkokontra. So, kung walang nagkokontra, di maayos ang kaso, di ba? Pangalawa, yung judge ang magde-decide niyan. Tama. So, yung judge magde-decide kung kailan yan at magkano, hindi kami. Ang kami, pinay lang namin yung kaso. Eh kung sana isang buwan tinapos yan, di maayos. Eh kung tumatagal yan na may isang taon, may rason naman po ang huwes yan dahil para kontra, binibigyan ng due process yung mga para kontra, di ba ho? So, ulit, kung hindi namin inasikaso yung lupa niyan, walang i-expand. Yun ang malinaw eh. Kung hindi namin inasikaso yung lupa na area na expand, saan lalagay yung airport? Tama. Doon pa lang malalaman mo na kung sino ang nagtulak talaga, sino ang sincero, 'di ba? Pag merong binabanatan kami, mababa presyo, mga farmer kami 'yon. Pero pag yung relocation kami rin. Ngayon yung gusto magpa-epal na sila raw gumawa, yan papogi sila. 'Di ba? So yung mga tao niyan, makita mo lang talaga, mahilig lang mag-credit grab, Libmanan Sky Bridge, at marami pang iba. So, mabuti nga nasagot natin yan at sana i-replay nyo yan. Dahil malino naman talaga, kung hindi namin yan finailan ng kaso expropriation, walang lupa. Yung presyo mababa, eh di ang korte po ang magsasabi niyan at susunod kami. Ulit, on record, gawin nilang 10,000 per hektarya yan. Ay per square meter gusto nila. Di ba? 10,000, 100 million ang kada hektarya. Pagdating ng 200 hectares, 20 billion. Di gobyerno magbabayad niyan. Di matutuloy ba? Hindi. Pero yan ang ginagawa pero ng Gob, korte. pag ganun presyo, pagkano naman yung real property tax babayaran ng mga tagapili? Di ganun din. Di million-million din. Kung isang hektarya ka, ang isang hektarya sa Magkano na? 10,000, di 100 million. Di mayaman lahat sa tao. Di ba? Yun nga ang sinasabi ko. Madali naman magsabi, ayaw nila ng 8, ayaw nila ng 160. O tanong ko sa kanya, magkano niya gusto? Di ba? Ako gusto ko, 10,000 per square meter. Tsaka ang tanong dyan, Gob, bakit siya ba magdidetermine ng just compensation sa pagbili ng lupang yan? Hindi naman di ba? Hindi siya korte yan. Oo. Mali nga siya. Mali nga siya eh. Sabi nga raw niya, dapat raw 160. Di natin siyang mali. Oo. Yung huling palabas na, 400 na eh. Hindi siya nagbabasa eh. Kasi hindi niya alam dahil kami nagpagawa ng bago. Ngayon, kung politiko lang, ulit, sige na, 10,000 yan per square meter. Diba? Diba? Gusto ko nga mas mataas, mas matulungan ng farmer eh. Pero ang tanong, pag nangyari yan, tataas rin ang tax ng buong pili, apektado Kamsur, then hindi na matutuloy yung project. Bakit? Saan kukuha ng pangbayad ng ang kaap? Ang kaap. Oo. Diba? Oo. Gawin na lang natin 1,000 rin, oh. Di 10 million yan per hektar. Hectares. Sa 200 hectares, di ilan yan? Ilan yan? 2 bilyon. So, saan kukuha ang gobyerno ng 2 bilyon na hindi nga mapondohan ng 1 bilyon yung runway? Diba? Maganda Gob, maganda tong nabanggit at naipaliwanag po ninyo kasi nakakalungkot. Kahit ako napailing ako habang napanood ko yung video sa isang hearing yata with Bicol Affairs yata or something na nagsasalita itong si Congressman Nelson Digacion, parang he's giving emphasis yun ang 8 peso and 85 centavo per square meter daw na presyo ng provincial government. Kaya na-delay yung proyekto. By that statement, Governor, na binanggit po ninyo, malinaw na yun yung zonal valuation during that time nung initial na process natin sa pag-determine ng
just compensation dun sa mga affected na areas, Governor, sir? Oo, kasi alam mo, hindi naman pwedeng itataas mo yung presyo. Oo. Mm-mm. Samantalang yun naman yung binabayad nila. Mm-mm. Di ba? Kasi sa tanongin ng korte, ano pa nang basihan mo na 200 pesos? Correct. Oo. Ha? Eh, yung basihan namin na 8 pesos, BR zonal value yun. Mm. So may basihan yun. Ngayon, gusto mo namin gawin 500? At tanongin ng court, anong basihan mo? May assess value ka, may zonal value ka, may market value ka, hindi naman nagtutugma. Oo. Di ba? Di ba? So yan ang issue diyan. Dapat pag nag-file ka ng complaint, wala namang problemang mababa madaling itaas. Di ba? So ang problema yung mataas, makukulong ka niyan dahil walang batas. Kaya nga, ako as governor ngayon, gawin nilang 10,000 per square meter. Oh, hindi 8 pesos. Kasi yung 8 pesos na final namin yun, hindi nga pwedeng itaas kasi yun yung zonal value. Pero kung sa pampubliko, platika sana o interview, on record, kahit 10,000, gawin nila yan. So, may binil pa yan kada kami tokudwado eh. Diba? Ang magbabayad niya, national government, ang tanong, kaya ba ng national government ng mataas? Oo. So mali yung sinasabi So ni yan, Congressman. ang magdidesisyon talaga niyan, ang judge Opo. na may hawak, hindi kami, hindi ako. Oo. So yung sinasabi ni Congressman Nelson Digasyon na ang gusto ng CAAP dapat nasa 160 something, pero yung probinsya ang nagbarat daw po, baling-bali yun. Governor, sir. Sorry to say, medyo engot nga siya 400 na nga binabayad niya, hindi 160. Hindi lang kasi niya alam, dahil puro siya pa daldal. Sabi niya, dapat 160. Noon yun, engot ka pala 2016 pa yun 2026 na binabayaran na nga namin ngayon, 400. Yung gusto. Yung gusto. Oo. Yung gusto po magpabayad na, binabayaran na nga namin ng 400. So, yung sinasabi po niya na 160, pasensya na po, medyo may pagkaengot po yung daldal niya. 400 na po binabayad namin ngayon. Habang wala pang desisyon ng korte. Hindi updated. So, sasabihin niya, dapat 160. Engot ka pala 400 na. So kung nag-abogado siya doon sa 160, dapat dito mas mataas na ang talent fee. Hindi na 160 da, 160 da. Engot kasi siya dahil nag-ano po kami, nagpa-appraise sa DBP 2016. Yung 2016 po, 160 ang appraisal. So yun lang yung gusto nung panahon na yun, pinayaran namin ng 160. Ngayon yung gusto ngayon, 400 na. Di ba? Hindi 160. Yung sisiraan niya kami na nagbebenta raw kami ng mataas, 2.19. Pero gusto namin, kalokohan yan, panira, hindi ko maintindihan sa kanya. Bakit ba siya nagpapasikat masyado, di ba? Dahil wala siya talagang nagagawa. Wala na ba talaga siya nagagawa puro pa lang. Kita mo, nagpunta si Presidente dito, hindi naman siya imbitado. Nagpapunta pa sa airport. Alam mo, ito hindi na-discuss. Ang nakakahiya kay Legasyon, siya ang congressman ng 3rd District. Sakop niya ang Naga. Correct. O bakit wala siya doon nung nandun si Presidente sa si Merlene? Wala siya. Kasi ang alam ko, sinabi ng Naga City Hall, huwag raw imbitahin siya Ayaw makita. Nagkwento sa akin na yung sa Malacanang na ayaw raw pa imbitahan siya sa Naga doon kasama si Merlene. Ay, confirm yan, Go. Confirm yun. Ang invite lang doon yung mga mayors. Yung mga mayors lang. Kaya sinasabi, hindi raw ako imbitado po. Imbitado po ako. Ang mga taga Malacanang po na tumira sa CWC, doon sila natulog. Tinulungan namin mag-arrange. Ako imbitado po ako dyan. Kaya lang sabi ko, hindi na ako pupunta dyan dahil Naga City yan, hindi ko naman sakop yun. Sabi niya, hindi ikaw magsalubong dahil na Camarines Sur Province. Sabi ko, hindi na. Si Mayor Lenny na lang dyan at si Presidente dahil Naga yan. May respeto naman tayo sa mga area, di ba? Hindi ko naman po sakop ang Naga, gusto akong imbitahin. So sinabi ko sa mga mayor namin, pumunta na lang kayo doon. Ako hindi na ako pupunta dahil meron akong napaka-importanteng lakad noon na naintindihan naman ng Malacanang. Sabi next time, in fact, babalik nga sila sa Camsur March 23, hindi pa nyo alam. O sinasabi ko na mag-i-inaugurate ng cold storage sa Pili. So, akala ko nga, Gob, si Legasyon ang pinasalubong mo kay Presidente para kasi welcome Camsur Hindi,
pero kami, alam mo, ilang beses na po pumunta si Presidente. Tama, Sa oo. Council. Palagi tayo iniimbita. Oo. Lalong-lalo na pag nag-inaugurate ng magagandang programa. So, Correct. Oo. gusto ko lang po sabihin, pasalamat tayo kay Pangulong BBM na pupunta siya dito sa atin sa Kamsur, hindi lang sa panahon ng bagyo. Mag-inaugurate ng magagandang programa, proyekto. So, kung titingnan mo, cold storage under the province of Kamsur, it's an honor, di ba? Na ini-inaugurate yan. Yung Kamsur Expressway, yung Pasakaw Balatan, hindi ko nga pina-inaugurate yan. Kaya kung tutuusin mo yan, pag in the next 2 to 3 years na malapit nang matapos yan, papa-inaugurate na natin sa Presidente yan. So, meron tayong mga programa, proyekto na orgulyo natin pagmalaki sa buong Bicol, buong Pilipinas. Diba? Hindi gaya si Legasyon. Nag-send off sa airport, kala mo naman. Ang tanong, ano naman ang nakuha niya? Diba? Diba? Madali naman magpa-picture-picture. Mahilig lang talaga magpa-picture. Yes, dahil wala photo naman ops talaga talaga. siyang magagandang programa. Tayo, mag-abang ka in the next 12 months, 1 year. Yung Kamsur Uptown na nasa Pili, ay ano yan, makikita mo ang daming development. Ay, Gob, teka ba na? Nakakalungkot Yes, ito si Legasyon nagyayabang na wala raw pondo yung iconic Capitol Building at hindi na raw mapupondohan. Nakakakitang kayabangan niya na inggit lang siya, hindi siya nakapagawa nun, tapos natutuwa pa siyang hindi raw mapondohan. Sa atin, iconic yan, legacy yan ng buong Bicol, buong Kamsur. Hindi kami. So kung matapos yan, government project yan na ipag-orgulyo, lalo na sa 3rd District. So siya sinayabang yan, hindi raw mapupondo. Relax lang siya. Kami na ang bahala magpapondo sa sarili naming programa. Ang isipisuhin niya siguro yung sa kanya. Yung distrito niya, oo. Gob, total daw, wala rin drawing lang yung sa purpose niligasyon sa Naga eh. Samantalang yung sa province, kitang-kita na sa Naga ang tataasan na eh. Kaya ang tanong ngayon, kailan daw po yan? Mabuti sana i-highlight yan. I-highlight niyo yan. Dahil pero siya, hambog na maurag siya, na may mga airport sa daa. Kami damay kasalanan, yung sa Magaraw, sa daa yan. Si Dato daw yan. I-research na lang yun, nung panahon ko 2016 hanggang 2022 ako sa congressman, dyan pinakamalalaking pondo niyan. Ngayon, natuloy ng 23, 24, 25, dahil multi-year project po yan. Diba ho? Multi-year. So kahit sinong presidente, mapapondo niyan, dahil may approve yan, dahil may feasibility study. Kagaya ng Kamsur Expressway. San Fernando Labas Pili, kami gumawa ng feasibility niyan. Bakit hindi na rin siya magpa-epal, mag-video-video dun sa Pili? Yung Pili Milaor, yung Gainsa papuntang Pamplona, na dyan sa likod ng hindi kasi niya nagbe-benepisyo dyan, mga taga-Naga. Diba? Yung Kabusaw, Calabanga, espresso namin yan ni Hori. Matagal ko nang tinutulak yan. Itong San Vicente, sa Kanaaman na San Vicente, Libmanan, sorry. San Vicente, Barangay San Vicente, Libmanan. Ang labas Kanaaman. ay Kanaaman. Ongoing po yan, or umpisa na yan. Okay, magpa-epal na naman siya. From my end po, last point ko na lang, Tabi, Governor. Anong reaction mo digdiman kay Vice Mayor Tomas Bongalonta? Nadungog ko in passing ang interview ko sa radio station na ang nakamundo itong sabi ni Vice Mayor, mayo lamang ngayong karespeto ngayon dyan sa gobernador na yan. Araw ka din mga tataramon ka sa rong vice alcalde, Tabi, Governor. Anong reaction mo kaya? Okay na yan, okay na yan, Frank. Huwag na natin pansinin yan si Bongalonta, wala nang pumapansin yan. Huwag na natin bigyan ng panahon yan si Bongalonta dahil basta kung anong sabihin niya, kabaliktaran. Kasabihin niya, wala raw kaming project, alam ng tao marami, di kabaliktaran yung pagrespeto. Huwag na natin kung papag-usapan natin yung respeto, sino ba naman ang mayroon naguhuba sa kalsada na pinapakita yung diba? So, paano mo naman re-respetuhin yung mga taong niya? At paano mo re-respetuhin na simbagon yung mga tataramo niya kung yung asal ugali niya hindi naman respectable? So, para sa akin, padagos lang ni Bongalonta ang pagbati ko sa kuya, kasinungalingan laban sa mga pamilya, okay lang yan. Sinusuka na yan sa pili, dahil nga nagana yung niya, yung aki niya. Sumamba lang yan kasi kalaban niya baguhan eh. Less than 3,000 lang ang lamang.
napakaliit para sa isang incumbent three-term mayor, no? So, kahit na anong itakbo niyan sa sunod, sa atin na lang, mag-usap na lang, magpustahan na lang tayo ng Jollibee, hindi naman nanalo yan. Di ba, kung titandaan nyo sa San Fernando, sinabi ko, nung kakampi ko si Mabulo noon, nananalo ako pero ang liit, 1,000, 700. O di ba, sinabi ko sa inyo, pustahan tayo, hindi ko na siya kakampi. Lalaki lamang ko. Ang lamang ko sa San Fernando, halos 4,000 eh. So, malaki po. So, nung kakampi ko si Mabulo, nananalo maliit. So, nung tinanggal ko na siya, natuwa ang tao, lumaki. So, ganun din yun sa kayo sa pili. Taga mo sa bato yan, wala nang pag-asa. Kahit tumakbo ng barangay captain yan, hindi na yung mananalo si Bongalon. Yung mga style niyang palaaway, sinungalingan, papogi, wala na yan, hindi na gusto ng tao. Sawang-sawa na yung tao sa kanya. Ako, Gob, pili. nasusundan ko yan eh. Matagal na eh. Yung mga kumukontra, minamalas eh. Di ba ang pangalan niya, Tom? POM, topic, uma, Mayuman. So, yun na yan. Yan na pwede yan. Okay. So, ano na yan, Gab. nakatatak na yan sa pili. Okay. Last na lang. Last na lang talaga, promise, Governor. Nagirumduman ko lang, nag-post sa social media, din sa Roman mahilig na unin sa social media, din sa Arnie Fontabella. Ito dang issue dyan po sa Siroma, mapo na dapog mag-committee hearing sa Rome Committee sa House of Representatives. Governor, sorry. Unang-una, sige yung papilit niya yan sa hearing na yan, pero hindi niya alam siya mapapahiya dyan. So, kung magka-hearing yan, tuloy yan. Ngayon, kung hindi magka-hearing, di supalpal na naman siya. Diba? Tingnan natin kung magpapahiring. Sa tingin ko, hindi naman madadagos yung hearing dahil ang objective lang naman niya, magpapogi, titirahin ng pamilya namin. Diba? So, maghihiring ba ang Congress dahil sa gusto niyang tirahin kami? Ang daming concern sa langis, sa impeachment. Tama. Diba? I mean, wala na problema, ituloy niya yan eh. Yung mga issue naman niya, simple lang naman. Bakit natituluhan ng isang Timberland? 1940s pa po na natituluhan yan. At sabi ng DNR dun sa hearing, alienable disposable yun ng 1957. Tama. So, nasagot naman pala nila. Bakit napatituluhan ang mga area na inaward ng DAR? 1941 pa po yan natituluhan. Ang CARP law, di ba yung CARP, yung Comprehensive Agrarian Reform Law, 1988. Di ba? So bago nila na-revisionan, may pamigay yung lupa kung saan-saan na lugar, may titulo na yan. Ngayon, tinanong po dyan sa hearing, sa DAR, bakit yung inisyuhan ng COA may titulo? Alam mo, sabi na, sorry, nagkamali kami, hindi namin alam. So, inamin na nga ng DAR na sila nagkamali. So, yung mga issue naman ni Arnie, dahil naman sagutin. Mayroon mga nakabonet talaga. Ito yung picture, walang nakabonet. Gabi raw nagpabakot. Umaga baga, hindi naman nakabonet. So, nagkagulo-gulo na sa si Ruma. Wala namang gulo, siya lang ng gulo. Di ba siya nagmura? Hindi ba hiniyahiya niya yung Chipo Police. Yung mga yung Chipo Police? Tapos nagbayad sila, nagpa-rally-rally. Kausap namin yung nag-rally, nagsisisi dahil ginamit lang raw. O ano nangyari dun sa rally-rally nila? Wala naman pinaalis. Matunino nga si Roma. Magdaman ka mo nga yan, mayamang kaguluhan doon. Sila man na nagugulo. Kaya nga ang ngaran ninda, bukag, ang gugulo. Binubukag ninda si Roma. Sabi nga ng iba, inggit lang yan si Arnie dahil lugar nila, 1,100 years na sila dyan. Dahil sila nakakabakal ng daga-arog kaya. May sila talagang interes. Si Ruma, arog sa Karamuan. Kundi nga ninda na pasenso ang sigawan at sangay, ano pa kaya si Ruma Karamuan? Pero ito, nagko-compare namin ng data. Marami na kaming data. May dalawa na kami na-discover na niland grab ng Punto Bello. Dalawa na, Gob. Dalawa na. Dalawa na. Dalawa na. Kasi lumalapit na sila sa amin eh. Okay. Dalawa na to. At masasyak kayo kung sino yung inagawa nila. Abangan natin yan. Kung isang entity inaagawan nila, pinapatituluhan nila, malalaman mo, yan ang ugali nila. Pag nagturo nga yan sa amin,
apat ang nakaturo sa kanila eh. So sila ang land grabber, sila ang abusado. Lalabas natin yan sa inagather na yung ebidensya. Kasi nung naghambog siya land grabber raw kami, hindi naman totoo. Ang dami nag-text sa akin eh, sila yan, ito. So, lumalabas. Salamat na nilabas yung issue na yan. Dahil lalabas yan, malapit na. Malapit ko nang ilabas to. Hindi ko pasabog. Baka dumagdag pa yung Gob. Baka dumagdag pa yan. Mga lalabas na yan. Lahat na nakikinig, mismong kapamilya niya, minit ko mga kapatid ni mga uncle, auntie ni Arin, nagpunta yan sa akin sa opisina eh. Kwento nila, yung mga lupa nila sa San Jose, hindi naman pinati-hati yan sa pamilya Pentibella. Ang sabi sa akin, inaangkin raw nila Arnie. Mismong kamag-anak na nila yun. May picture nga ako. Hindi ko lang nilalabas yan. Kasi ba doon yan? Mismong mga taga San Jose, sinasabi, yung lupa nila dyan, hindi naman pamilya Pentibella ang may-ari pero hindi yung Pentibella nila Arnie, yung mga magturugang. Inaangkin nila Arnie, yung daga. Yan, pangatlo pa yan. Marami po yan, lalabas yan. Malalabas natin. Okay. Basta una-una kami, malinis ang aming konsyensya, wala kaming ginawang masama dyan. Binenta yan sa amin, binili namin, natituluan, nagbayad ng tax, may dark clearance, walang pinaalis na tao. Ako pa nga nag-award ng CLOA. Kung may issue sa DNR, di magkasuhan. Wala naman magagawa sa hearing. Ang makakapag-determine yan, kung mag-file ang case, pwede kami mag-file, pwede sila mag-file. Korte po ang magsisimbag niyan. Hindi yung mga privilege speech na pa-epal na yan. At sinasabi niya mayroon daw next week. Ang hapot ko, paano kung wala? Hindi pasupog man siya. Diba? So, halata na lang nindo, pero kami handa kami dyan. Sige. Gob, last na lang, minsan natin sa mga taga-lalawigan ng Kamso sa panahon ngayon na alam natin na talaga pong yung hilinga ay parang nasa liig dahil nga itong mga nangyari sa global, sa presyo at iba pa. Well, maging positibo po tayo. Maraming nangyayari, maraming ingay. Habang ang mga kalaban namin sa politika, walang inisip kundi manggulo, magsinungaling, magpa-epal, harayo pa ang eleksyon. Tayo naghanap ng ayuda, tabang, tuloy-tuloy po ang pagbigay namin ng scholarship program. Nilaunch na natin yung Green Embankment, Action Point sa Baha. Nag-launch po tayo ng Rice Convergence Program na tinatarget natin makaproduce ng 20 peso rice, at the same time matulungan ng farmer. So may programa tayo sa scholarship, sa medical, sa agrikultura, sa kalikasan, laban sa baha. Nag-i-encabinar kita ng mga negosyante, turismo para dagdagan na buhay sa Kamso. Ilang factory na magtatayo dito, antay na lang natin mag-inaugurate. Diyan sa Kamso Uptown, Dagos na po, may nagpirma na po isang kumpanya, 8 hectares, magtatayo ng terminal, magtatayo ng mall, magtatayo ng shopping center, magtatayo ng MISO office, dagdag trabaho, hanap buhay yan, matatapos na po yung School of the Future, ongoing na dyan sa Upshore Uptown, ongoing na po yung School of the Arts and Culture, papagawa tayo ng exhibition hall, AI lab, napakarami po ang nangyayari. Siguro ito lahat matatapos in the next 12 to 15 months. So 3 years ang turn natin, makikita nyo in the next 3 years, napakaraming asenso, programa, proyekto ang ipapatupad ko po as governor. Kasama rin natin si Congressman Luigi, Congressman Mig, si Congressman Nori, na napakarami rin mga programa, proyekto sa iba't ibang lugar ng Kamso, no? Sa 3rd District, hindi natin kakampi ang congressman dyan dahil may limot pa epal. Marami pa rin naman tayong mga programa, proyekto sa Madaraw. Papatuloy tayo ng butika ng bayan, ng dialysis center. Gumagawa sila ng bagong sentro doon, papagawa tayong tulay. Sa bayan ng Goa po, nakabiding na po yung hospital. Para umpisahan na po yan, pangako po natin yan, bibiding na po yan, inayos na yung programa, may pondo na, papagawa tayo ng kalsada, medical equipment din sa Goa. Tuloy ongoing po ang mga pagpagawa ng colleges sa iba't ibang lugar, Ragay, Del Gallego, Lupi, natapos na po yung sa Bato at Pasakaw, isusunod na po yung sa Lagunoy, sa Maynilabak, yung San Jose, malapit na rin matapos, sa Buhi, magpapatayo po tayo, sa Tigao, naghahanap po tayo ng lupa, sa Sangay, naghahanap ng lupa. So ano po yan, college, environment, health, papagandahin po yung Bula Medical Center, galing po din sa Medical Center sa Bula, may pondo na tayong 300 million. So tuloy-tuloy po tayo, tuloy-tuloy tayo. Habang ang ating mga kalaban walang ginawa kundi manira, mag-take news tayo, trabaho, hindi salita.
Okay, ang dami. Ano So, yan mga maraming tugang salamat. si Gobernadora Elry Villafuerte ka na probinsya kan Kamara de Sur sa paglinaw ka na mga issues na kung saan na digdi mga tugang naglalaog na naman ang ibang mga politiko, mga tugang nagsasawsaw na naman ninulita igwanin na pundo ipapatrabaho na kasi nagpapatrabaho na nga ni iba pa nga mga proyekto digdi mga tugang. Aram kan tao na ang naglapigot po iyo ang mga Villafuerte. Kaya lang baga pag ang Villafuerte kaya mga tugang daiman na sige lang trabaho, dahil man nagpaparayabang, dahil man nagpaparayabang kung ano po ang mga nakukuhanin mga proyekto, dahil man pinagpaparabalang ibog. Ang yayari lang iyan pag may nagkiklaim, may nagsasawsaw mga tugang, may naglalaog sarong politiko, dyan po nagpapaliwanag manda ang mga Villafuerte. Para man lang yato sa airport yan pili, mayo man pong iba talaga dyan na maski sisay, maski kadtupa, ang airport sa Banuan kan pili, mayo pong ibang nagparalapigot dyan, kundi ang pamilya Villafuerte. And ito pong mapadapit dyan sa kanakman, libmanan, skyway mga tugang, dyan po ang naglapigot talaga kaya na puon pa yan kay Governor LRB, kay dating Gobernador Luis R. Villafuerte, kay LRB, talagang pinuunan na ang project na yan. And ang nagpadagos po mga tugang, nakatauman ni nakakontriberman si Dato Arroyo, and ang nagparalakaw po mga tugang, tanganing maidagos-dagos ang proyekto na punduan, mayong iba po mga tugang, si Congressman Elry, kan siya congressman pa, and naidagos po an siya gobernador na kan probinsya kan Camarines Sur. Ang gabos na paglapigot na iyan, kaya narealisar iyan pong proyektong iyan na magiging 25 minutos na lang, yaon ka na duman sa libmana na mga tugang, ayaw man talagang iba, iyo po ang pamilya Villafuerte. Sabi ta may kontribusyon man dyan na mga tugang, si Dato Arroyo kang congressman pa. Pero pinuunan yan, saka matatapos po mga tugang ang project, yaon po ang mga Villafuerte. Tasinda po ang naglapigo, tanganing marealisar ang nasambit ng proyekto. Kadakol pa po na mga proyekto mga tugang, yaon dyan niyan na pati ka na Kalabanga kanakman bridge mga tugang, pati mismo ka na pili bumbon na Magaraw Road nabubukasan. So kadakol pa pong mga proyekto, may mga pundo na yaon digdi sa 3rd District kan Camarines Sur ang naglapigot po mga tugang na nasambit ng mga proyekto. Iyo po mga tugang na pamilya Villafuerte sa Governor Elry Villafuerte. So, yan po. O sa mga masurudod na mga aldaw, may mga paglilinaw pa ka nasambit na nga bagay. Sakit kaya pag may pundo na, nagluluwas na, pag may pundo na, may project na mga tugang, nagluluwas na si Nelson Ligacion. Ano po? Nagluluwas na. So Arucan Airport, andyan po sa parte mismo lugar kanakman Magaraw and limanan na road, skyway, nagpapadagos-dagos ang project, naluwas na naman ang Nelson Ligacion. Diyan po masakit pag-arong na po kaya. Mga tugang, sa pangaranggan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga impormasyon sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Biguti Pastor Serge Marmol. Sinmana, siyempre, mga tugang kaibanan ta dyan, si Sir Chief Ariel Camarote. Sinmana, mga tugang si Sir Stephen Pabis. Ako po mga tugang si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sedo pong pagkantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurad. Papitik-pitik lang sa BBS.
mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya.